Kaibigan, sa oras na ito, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos na manlalalang sa Kanyang walang hanggang kabutihan sapagkat Siya ay tunay na nagmamahal sa atin. Pinagpala tayo at iniligtas sa napakaraming pagsubok, sakuna, tukso at kahirapan. Kaya purihin natin ang Diyos sapagkat ikaw ngayon ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, upang lalo mo pang mapapatibay at mapapatatag ang iyong relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ang pinakatema ng ating pag-aaral ngayong trimestre ay may pamagat na ang pangangasiwa para sa Panginoon hanggang sa Siya'y dumating. Sa buong quarter na ito, kaibigan, pag-aralan natin ang pamantayan ng Diyos para sa ating relasyon sa Kanya at maging malinaw na makikita natin kung paano mapapaunlad ang mas mapalalim na pagtitiwala at pananatiling tapat sa Panginoon hanggang sa Kanyang ikalawang pagdating. Kaya inaanyahan kita, kaibigan, sa iyong masugid na pagsusubaybay sa programang ito upang malaman mo ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Alam kong marami sa inyo ang nag-aaral sa kanilang leksyon gabi-gabi sa inyong mga tahanan. Binabati ko rin ang ating mga viewers sa buong mundo, ito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa mga reflections at comments ninyo sa comment section. Kaibigan, nais kong magkaroon ka nito para mas magiging alive at vibrant ang iyong pag-aaral bilang isang Kristiyano. Makipag-ugnayan ka lamang sa amin dito sa NPUC o sa malapit na Seventh-day Adventist Church sa iyong lugar. At bukod dito, mayroon na tayong downloadable outline na pwede mong gamitin sa iyong pagtuturo ng leksyon, sa iyong care group o anumang class discussions. Sa ating patuloy na pag-aaral ay kasama pa rin natin dito sa studio si Pastor Laudimar Gatos, ang Stewardship Director ng Central Luzon Conference. Kumusta, Pastor Laudi? Sa biyaya ng Panginoon ay patuloy pa rin tayong mapayapa at punong-puno na sigla sa paglilingkod. At isang pribilehiyo muli na tayo makapaglingkod sa ating mga kapatid. At ganun din ay binabati ko po ang isang kapatid na akin hong nakasalamuha noong nakaraang Sabado at Linggo. Ito po ay si kapatid na Sean at magdiriwang pastor ng kanyang kaarawan itong darating na Linggo. Happy birthday sa iyo, kapatid. Maraming salamat, Pastor Gatos. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Jerry Stabilio. Siya naman ang ating Stewardship Director ng North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Jerry? Mabuting mabuti, Pastor Ray at Pastor Laudi. Papasalamat ako sa Panginoon na tayo muling tatlo ay magkakasama sa ating pag-aaral ng leksyon nito upang ating subaybayan at ating gabayan pala ang ating mga kapatid para sa pag-aaral na ito. At ako'y nagpapasalamat sa inyo, mga kapatid, at sa mga taga-subaybay natin, mga kaibigan, na patuloy po kayong nakikinabang at lumalago dito po sa ating mga pag-aaral sa oras ng pag-aaral. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang anayahan sa maikling panalangin. O mahal na Diyos sa maraming banal, napakabuti niyo sa amin at ngayon mag-aaral kami ng inyong mga salita. Magsalita kayo sa amin, Panginoong Diyos. Nanawa po maramdaman namin ang presensya ng Banal na Espiritu at karunungan ng langit upang maintindihan namin ang iyong mga salita. Patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming mga kasalanan. Ganon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang pamagat ng ating pangatlong paksa ay ang kontrata sa pag-iikapo. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Malakias 3:10. Ito ang sinasabi, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy subukan ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan.
Pastor Laudy, alam kong nakahanda ka na para ibahagi sa atin ang kabuuan ng ating leksyon. Muli po atin hong tutunghayan ang ating pong leksyon sa mga sandaling ito. Ang ating pong leksyon ngayong sanglinggo ay makikita natin ang pagdidiin ukol sa kontrata po ng pag-iikapo. At ito po'y ginamit rin sa aklat po ng Malakias 3:10 bilang referensya ng pagnanais ng Diyos na maging tapat ang kanyang bayan sa pagbabalik ng ikapo. At mapapansin din po natin sa aklat ng Henesis Kapitulo 14 ay tila napakalawak na ang kaalaman at practice ni Abraham tungkol sa pag-iikapo. At maaaring ang ganitong surroundings nation o yung mga kalapit na mga bansa, sapagkat sangayon sa tala ay kanyang binigyan ng ikapo ang lahat ng kanyang samsam kay Melkisedek. So ganito rin ang observation ng lingkod ng Panginoon si Ellen G. White ng wika sa Testimonies for the Church na ginagawa o ang ganitong practice ay matagal nang ginagawa bago pa magkaroon ng definite system sa panahon nila Moses. Mga kapatid at mga kaibigan, kapag ito ating naintindihan ay mapapasubalian natin ang mga nagsasabi na ang ikapo ay sa panahon lamang ni Moses o kaya naman hindi na sila nag-iikapo. Ngunit sa ngayon din sa ating pag-aaral, ang katotohanan ay nananatili na ang pag-iikapo na konsepto ay hindi mismo galing sa ancient Israel religious system dahil ito ay umiiral na. So, pagkatapos ng ganitong tagpo ay makikita natin na ang Diyos mismo ang nagbigay ng assurance kay Abraham na siya ang magpoprotekta at magbibigay ng lahat ng mga bagay. Nangangahulugan na ang kaakibat ng katapatan sa Diyos sa magitan ng ikapo ay ang proteksyon at pagkalinga na makukuha Amen. mula sa Kanya. Amen. Ganda. So, binigyan pakahulugan ng ating leksyon na ang tithe o 10% o ika-10% ng ating income o increase sa biblical na pangunawa na ang lahat ng mga bagay, maging ang ating buhay, ay pag-aari ng Diyos. Maganda'y basahin po natin. Sa aklat po ito ng mga awit, 24 ang talatay 1. Ganito po ang sinasabi. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. So, kaya naman ang tithe o ikapo ay banal sa Panginoon. At dito po sa aklat ng Levitico, Kapitulo 27, ang talata ho ay 30, 32. Ganito ang wika. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. At lahat na ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. So, nangangahulugan, malinaw na hindi bababa sa 10% ang ibibigay sa Diyos dahil ang kanyang hinihingi ay specific na 10%. So, isa ring bibigyan natin pansin sa leksyong ito ay ang salitang storehouse. At mamaya po ay ipapaliwanag po yan. Na binabanggit yan sa Malakias 3, ang talata ay 10. At malaki ang posibilidad na naintindihan ng mga Israelita at mga lingkod ng Diyos ang salitang storehouse. Okay. At ang wika, dahilan sa direksyon na magkaroon ng pagkain sa bahay ng Panginoon, ito ay patungkol sa sanktuaryo ng Diyos kung saan naglingkod o naglilingkod ang mga saserdote para sa mga handog ng buong kapulungan. So bilang halimbawa, sa biblical times, ang bayan ng Diyos ay sinasadya ang pagpunta sa Jerusalem upang dalhin ang kanilang mga ikapo at handog, kasama na rito ang pagpuri sa Diyos. At mapapansin din po natin na ang tumatanggap ay ang mga Levita o Levites at ito ay ipamamahagi sa buong Israel. Kaya sa inyo pong mga pag-aaral, pwede po ninyong
tignan ang mga referensya nito sa ikalawang Korinto, Kapitulo 31, 11 hanggang 21. At sa Nehemias, Kapitulo 12, ang talatay 44 hanggang 47. Ganun din ang Nehemias, Kapitulo 13, talatang 8 hanggang 14. At ito, mga kaibigan, sa ganitong pananaw, hinango ng Seventh-day Adventist Church ang practice ng prinsipyo ukol po sa storehouse. So, sa madaling salita, ang mga missions, conferences at unions ang tinutukoy na storehouse na kung saan dito kinuha ang pambayad sa ministeryo na ginagawa ng ating mga manggagawa ng iglesia. Kung kaya nga't bahagi ng pagsamba na ginagawa ng ating mga miyembro ay ang pagdadala ng mga ikapo at handog, at ito naman ay dadalhin sa conference bilang isang storehouse ng kanyang iglesia. Dahil sa ganitong pananaw at sistema na ginagawa ng ating iglesia, mas malawak o lumalawak at lumalago ang gawain ng Diyos, at higit na nagkakaroon tayo ng impact sa buhay ng maraming tao. Kaya't hindi maaari ng isang miyembro ay magpasya sa kanyang sarili kung saan niya dadalhin ang kanyang ikapo, dahil ito ay hindi inordehan ng Diyos. So, madadaanan din ng ating leksyon ang purpose kung bakit tayo nag-ikapo. Ang basic na understanding sa pag-ikapo ay ang malaman ng isang tao na ang lahat ng mga bagay ay galing at pag-aari ng Diyos. At kung ito ay galing sa Diyos, nangangahulugan na ito rin ay ibabalik sa Kanya. At yamang kailangan ng Diyos ng agency dito sa lupa upang ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng pabalita ng kaligtasan. Kanyang itinuturo na ang paggagamitan ng ikapo ay suporta sa mga gospel ministry, kagaya ng mga pastor o ministro. Sila ay sinusuportahan ng ikapo na ating hinahandog sa Diyos. Kagaya ng mga lahi ng mga Levita sa Lumang Tipan. Bagamat sa lahat ng angkan sila ang walang mana, ngunit sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos na maglingkod sa templo, at kanilang tinatanggap ang ikapo galing sa mga tao, at sila rin nag-iikapo sa kanilang sarili. So, ikalawang purpose ng tithe ay upang ma-establish ang ating pagtitiwala sa Diyos, sapagkat dito nasusubok ang pananampalataya dahil hinahayaan natin na lumago ito sa magitan ng ating katapatan. At makikita din natin na sa tuwing tapat tayo sa Diyos, ay magiging tumpak ang kanyang pangako na matatagpuan sa Aklat ng Malakias, Kapitulo 3, ang talatay 10. Na ang sabi doon na walang sukat na kalalagyan ang lahat ng kanyang pagpapala sa atin. At ito, mga kapatid at mga kaibigan, ng katotohanan ng pag-iikapo, na malaman natin na makapangyarihan ng Diyos, at malaman natin na siya ay tapat sa kanyang mga pangako. So, matutunghayan din natin sa ating leksyon kung sa gross ba o net o dapat kunin ang ating may kapo. Subalit mamaya ay ipapaliwanag po natin ang mga prinsipyo ng pagsasauli ng ating may kapo at mga handog. Kung ating pagbabatayan ang narrative 1 narrative sa Aklat ng Hari, gusto kong basahin natin, mga kaibigan, dito sa Kapitulo 17. Ang talata po ay talatang 9, ang wika ng banal na kasulatan. Ikaw ay bumangon, paroong ka sa Sarepta na naukol sa Sidon, at tumahan ka roon. Narito ay aking inutusan ang isang baong babae, roon na pakainin ka. So, sa makatuwid, dito sa talatang ito, ay doon yung babaeng balo sa Serepta ay walang itinabi sa kanyang sarili, kundi lahat ay meron sa kanya, ay kanyang ibinigay sa propetang si Elijah. Sa ganitong prinsipyo ay makikita natin na ang lahat ng mayroon tayo ay dapat ibigay natin sa Diyos,
at walang tayong itinatabi para sa sarili nating interest. Ganon din sa usapin ng gross at income ng lahat ng bagay ay pagkakatiwala natin sa Diyos at wala tayong isasantabi na ibang bagay maliban sa ang Diyos mismo ang magsasabi. Ito rin ay pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos na dapat isantabi ang pagiging makasarili. At nakita natin sa pag-aaral ngayong sanglinggo na dapat ang ikapo ay 10% ng ating kita o income at dinadala sa storehouse na kung saan doon dinidistribute ang para sa mga gospel ministers. Atin ding kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating income at marapat gamitin ang ikapo kung saan talaga dapat ito nakatalaga o ginagamit sang-ayon sa panukala ng Diyos. Kaya ito po mga kaibigan ay paalaala sa mga katiwala ng ating Panginoon na dapat nating pagtibayin sa ating buhay ang mga bagay na ito ay para makasiguro sa ating dinadala at magagamit sa tama ang ating ibinabalik sa Panginoon. Ang maging tagapangasiwa o yung katawagan sa English na manager o katiwala ng Diyos ay isang pribilehiyo at isang responsibilidad. Ang ating kontrata sa Diyos sa magitan ng ikapo ay hindi isang mabigat o pahirap na obligasyon. Ito po ay isang pamamaraan ng Diyos upang maging magaling at tapat tayong katiwala para sa kanyang kaharian. At higit sa lahat, layunin po nitong pagsasauli ng ikapo ang baguhin ang ating mga puso sa pagwaksi sa ugaling makasarili. Kaya dito po mga kaibigan, mapapansin po natin ang napakahalagang itinuturo po ng ating leksyon. Wow, napakaganda, kaibigan. Naintindihan natin na ang pag-iikapo ay isang pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos, pagkikilala sa Kanya. Pero nag-umpisa pa pala nung unang panahon, hindi panahon ng mga Israelita. Ito'y sistema ng ginagawa ng mga nagsinaunang mga patriarka. Ugali na nila yan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ito'y hinango natin na ang pagbibigay ng ikapo o kaya handog ay isang katapatan na mayroon tayong matindi, katatagan na malapit na ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat, Pastor Laudy. Kaya ako'y tuwang-tuwa dito na naalaman na natin ang isa sa mga kabuuan ng ating leksyon. At dito sa ating tabi ay si Pastor Jerry, nakahanda na ibibigay niya na noon sa atin yung pamamaraan o kaya yung mga detalye o kaya yung 3 punto na gusto nating maintindihan ayon doon sa kanyang paliwanag dito sa ating leksyon. Pastor Jerry, yes, take it away. Salamat, Pastor Ray. At hindi na tayo lalayo doon sa description o sa pagpapaliwanag ni Pastor Laudy. Nandun lahat, halos ang mga detalye, sapagkat ito ay nabanggit naman sa ating po mga ginagamit na mga guide, na lesson guide. Inyo pong mapapansin sa nakaraang pong leksyon ay aking pong binanggit ang ating pong outline. No? Ito po yung tinatawag nating unilateral at saka po yung bilateral covenant. Yung pong covenant doon na ginamit sa ating nakarang leksyon ay covenant sapagkat ito nga po ay 2 uri. Ito po ay yung tinatawag nating isahan at 2 contract. No? Ito po, Pastor Ray, ay yung salitang covenant ay sa ating modernong salita na ginagamit ay contract nga at agreement. Kaya ang ating pong napag-aralan sa nakaraan, doon pumapasok yung tinatawag nating salvation ay isang bilateral at saka po yung pag-iikapo ay bilateral in nature. Sapagkat ito po ay pumapasok sa 4 na concept o 4 na bahagi ng tinatawag nating divine and human bilateral contract. Ano po yung mga bahagi na yun? Sana po yung natandaan nyo. Yung unang bahagi po ng tinatawag nating divine and human bilateral contract o covenant. Ang unang bahagi doon ay napakahalaga. Yung pong tinatawag po nating the divine initiator. Yung pong pagkilala
na nag-initiate o nagsimula ng tipan. Yan, walang iba kundi po ng ating Diyos. Sa pagiging katiwala, importante po yung kilalanin yung first party na yon. Yun po yung tinatawag nating Diyos na creator, siya ang may-ari, siya ang nagsusustain, siya rin po ang ating tagapagligtas at higit po sa lahat, Panginoon. Yan po, yun po yung salitang Panginoon ay napaka-importante po yun. Lord. Yun po yung overarching purpose ng pagtuturo ng stewardship o pagiging tagapangasiwa ay ituro ang pagka-Panginoon ni Kristo sa buhay natin. Ang pangalawang bahagi po ng bilateral contract o agreement o covenant ay yung tinatawag natin bahagi naman po ng tao. Yun po yung makikinabang ng tipan na ginagawa ng Panginoon sa atin. Na kinikilala naman ng tao na siya ay nilalang ng Diyos, siya ay pamilya ng Diyos, ang ayon sa ating nakaraang pag-aaral. Siya rin po ang tagapamahala o katiwala ng Panginoon na siya po ay iniligtas sa biyaya ng Panginoon. Ang pangatlong bahagi po yung conditions of the covenant. Dito po pumapasok yung mga importanteng mga kahilingan o requirements na ma-enjoy natin ang mga pangako ng ating Panginoon sang-ayon sa kanyang binuong covenant. Nandun nakalagay yung mga ifs, kung, yung mga salitang kung, yung mga gagawin, at saka po yung mabigat na requirement ng Panginoon, yung pagtitiwala, pagmamahal, at pagsunod. Ano, Pastor Ray? So, nakapasok din dito yung pang-apat na component ng tipan o yung bilateral covenant ay divine provisions and promises. Dito po ipinapahayag ng maliwanag ng Diyos yung mga uri ng mga forms of blessings na tangible and intangible blessings. Nahawakan na. O, yung mga nahawakan at di nahawakang pagpapala ng Panginoon. Yan po ay tulad ng salvation, hindi ko nahawakan. Peace, grace, ano pa yon, yung happiness. Yan, happiness, joy. Pero yung mga nahahawakan po, kasama po dyan yung mga liquid assets natin, yung mga non-liquid assets natin, lupa, pera, yun na. Bahay. So, ito po ay napakahalaga. Kaya buhat po dito sa lesson na nakaraan, yung tinatawag nating God's covenants with us, yung bilateral, ay papasukin po natin ngayon yung specific na topic na tithing contract. Yun. Ayan, yung papasok po yan sa bilateral contract, divine human bilateral contract. Ito po yung tinatalakay ng ating leksyon. Hahatiin ko po sa tatlo na bahagi ang idiniscuss po ni Pastor Laudy na napakadetalye. Ang una po itatalakayin ko ang tithing descriptions. Pangalawa po ay tithing demonstrations or instructions, and then tithing o divine promises and principles. Doon po mauwi ang ating mga pinag-aralan sa nakaraan. So buhat po dito ay ating pong tatalakayin muna ang tithing descriptions. Ano ba ang ikapo, Pastor? No? Maliwanag po yan na sa ating Biblia ay mababasa natin. Ano ba ang ikapo sa Genesis 14:20? Pakibasa nga po. And then Genesis chapter 28:22. Ito po ay sa mga karanasan ng ating mga patriarka. Si Abraham sa Genesis 14:22 at saka naman po yung kanyang apo. Apo ba yun? Si Jacob, chapter 28 and verse 22. Basahin nga po natin, Pastor Ray. Sa 14:20, ano ito ang sinasabi. Genesis 14:20, sinasabi, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng lahat. Doon sa 28:20 naman, ay sinasabi niya ng ganito. Si Jacob ay nagpanata na sinabi, kung makakasama ko ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na maisuot at ako'y makabalik sa payapa sa buhay ng aking ama, kung gayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. Yes, ito pong dalawang talata na ito, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, ay mga salitang unang mababasa natin ang salitang tithe o ikapo. Sa Hebreo po, ito po ay maaser. No? Maaser po ito. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ay specific na 10%. Hindi po bababa,
hindi tataas. Specific po itong 10%. Hindi ho 10% yung 8%. Ano? Hindi rin ho 10% yung 11%. Kailangan po ay 10%. Yun po yung ibig sabihin ng salitang maaser sa Genesis 14:22 na ibinigay ni Abraham ang lahat na 10 bahagi ng samsam na kanyang nabawi mula sa ari-arian ni Lot na kanyang pamangkin at ng Sodoma. Ngayon din si Job ay nangako na rin sa personal God niya na sinasabi. Okay? So ano po yung number 2? Yun po yung tithing descriptions, yung definition ng tithe. And then number 2 ay tithing demonstrations. And yung instructions. Ano ba ang mga instructions ng Panginoon? Paano isinasagawa ang pag-iikapo? Saan po ito kinukuha? Nabanggit na ho kanina, sa income ba o sa net? Sa income natin, nasa net ba o sa gross? No? Sa mga income natin, ito ba'y kinukuha sa gross or sa net? Basahin nga natin, Pastor, yung halimbawa ni Abraham ng kanyang pagbabalik doon. Balikan natin yung text na Genesis 14:16-20. Yung istorya ay basahin natin. Okay. 16, sinasabi, at iniyuwi niya ang lahat ng pag-aari. Gayon din si Lot na kanyang kamag-anak at ang kanyang mga pag-aari at ang mga kababaihan at ang taong bayan. Siya ay sinalubong ng hari ng Sodoma pagkatapos na siya ay bumalik mula sa pagkatalo ni Kedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shabe na siyang libis ng hari. At si Melchizedek, hari ng Salem na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. 19, at siya ay kanyang binasbasan na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. 20, sinasabi, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay, at binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat. Okay, maliwanag po ang instruction mula po sa istoryang ito, narrative, Pastor Ray. Paano isinasagawa o paano nag-iikapo, no? Saan ito kinukuha? Dito po sa storya ni Abraham ay binanggit po doon sa talatang 20 na mula sa lahat ng kanyang nabawing kayamanan ni Lot at ng hari ng Sodoma. So lahat ng income, ano? Sa lahat ng income, doon ho kinukuha ang 10 bahagi na ating kapahayagan ng pagtatapat sa Panginoon. So, saan po ito naman dapat dalhin? Maliwanag pong binasa natin sa key text kanina. Malakias 3:10 ay ating pong mababasa ang mga katagang doon dapat dinadala ang mga 10 bahagi ng lahat ng ating income. No? Narito, sinusugo ko, dito po sa verse 10. Verse 10. Malakias 3:10. Okay. Talatang 10. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. So, hindi na po natin tatapusin ang talata sapagkat yung ating pong hinahanap na keyword ay saan dinadala ang 10 bahagi na utos o instruction ng Panginoon. Ang sabi po dito ay sa kamalig. Ang tawag po sa Ingles, sa maraming version ng Ingles, ito po ay storehouse. Storehouse, no? So, doon po dinadala ang tinatawag po nating tithe, mga kapatid, o yung buong 10 bahagi ng lahat buhat sa ating income. Ano po ang maliwanag na instructions ng Panginoon sa tinatawag po nating central storehouse? Meron bang maliwanag na sinasabi ang Biblia tungkol sa kinikilalang storehouse sa lumang tipan? Okay, banggit po kanina ni Pastor Laudy na nung inutusan ng Panginoon ang bayan ng Israel sa post-Babylonian time period, ay sinabing maliwanag ng Panginoon, dalhin ninyo ang 10 bahagi sa kamalig. Ibig sabihin, alam na ng mga taong inuutusan kung saan dadalhin yon sa storehouse. Alin yung storehouse? Maliwanag po yun. No? So, tingnan niya natin doon sa wilderness, ano ang kinikilalang storehouse sa Deuteronomy 12:4-6 and verse 11. Sabi, huwag kayong gagawa ng ganito sa Panginoon ninyong Diyos, kundi inyong hahanapin ang dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos mula sa lahat ng iyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan. Sa makatwid,
Ang kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. 6. At doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na sinusunog at inyong mga alay at inyong mga ikasampung bahagi at ang handog na iwawagayway ng inyong kamay at ang inyong mga panata at inyong mga kusang handog at ang mga panganay sa inyong mga bakahan at inyong mga kawan. Opo. So maliwanag po dito ang instruction ng Panginoon na yung pagdadala ng mga handog kasama ng mga ikapu ay sa pipiliing lugar ng Diyos na kung saan doon nila sasambahin ng Panginoon. Ay wala na pong iba yon. Doon sa wilderness ay wala na pong ibang pinagawa ang Panginoon na magiging sentro ng pagsamba, kundi po ang sanktuaryo. Doon sa sanktuaryo. So ang ibig sabihin po, ang tinatawag nating central na tinatawag nating storehouse ay yun po yung sanctuaryo, yun po yung central sanctuary. So doon po dinadala ang mga tithes kung saan doon sinasagawa ang mga pagsamba sa Panginoon. Okay, maliwanag, Pastor. Yun po sa wilderness, yun po yung sanctuary. Tingnan natin yung tinatawag nating monarchy period. Okay, yung panahon ng mga hari. Basahin natin ang 2 Chronicles 31:11 to 21. Bago natin basahin ito, Pastor Ray, yung 2 Chronica 31:11 to 21, mapapansin natin sa storya bago po dumating ang period na ito ay si Haring David ay naghangad sa puso niya na ipagtayo ang Panginoon ng isang permanent place na paglalagyan ng Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant, mga kapatid, ay simbolo ng presensya ng Diyos na pakikisama niya sa kanyang bayan. Na kung saan, ito po'y hindi pinayagan ng Panginoon kay King David, kundi humingi ng pahintulot si King David sa Panginoon at ang pinayagan ng Panginoon, ang magtatayo ng temple na sanctuary ay ang kanyang anak na si Haring Solomon na nakasulat po sa 1 Kings chapter 6. So, buhat po doon ng mga kings ay kinikilala na po na ang central sanctuary ay ang temple. Tingnan niya natin sa panahon ni King Hezekiah, ano ang kanyang ginawang reforma matapos na makalimutan itong pagrespeto sa mga banal na bagay ng Panginoon. Kasama po dito ang templo. 2 Chronicles 31:11, sabi dito. Kaya't inutusan sila ni Hezekias na maghanda ng mga silid sa bahay ng Panginoon at inihanda nila ang mga iyon. 12. At may katapatan nilang dinala ang mga kaloob, mga ikasampung bahagi at ang mga itinalagang bagay. Ang punong tagapangasiwa sa kanila ay si Cononias na Levita at ang pangalawa ay si Shimei na kanyang kapatid. So maliwanag dito, Pastor, hanggang sa pagpapatuloy ng verse 21 na si King Hezekiah ay nagkaroon siya ng malaking pagkadismaya nang makita ang mga natipon ng mga kaloob at saka ang mga ikapu ng mga tao ay napapabaya ang nakatambak. Kaya in-instruct ni King Hezekiah na gumawa kayo ng sangsilid na doon nyo ilalagay matapos na i-restore o kanyang i-reforma ang religious reform and spiritual reform. So maliwanag na doong yung panahon ng mga hari, itong pag-restore ng sanktuaryo ay nandoon po ang storehouse. Doon inlalagay ang mga tithes. So ito po ay ang temple. So the central sanctuary is the temple itself. Doon din pinangangasiwaan ang mga pagdidistribute kung sino ang dapat na pakainin mula sa mga tithes ng bayan ng Diyos. Doon naman sa post-Babylonian captivity ay mababasa natin sa aklat ng Nehemiah 12:44-47 nang inirestore o kinonstruct na muli ang templong ito na sinira, no, yung post-Babylonian captivity. Tingnan niya natin doon, Pastor, pakibasa ang 3 talata. 44, sabi, ng mga araw na iyon ay hinirang ang mga lalaki upang mga siwa sa mga silid para sa mga imbakan, sa mga ambag, sa mga unang bunga, at sa mga ikasampung bahagi, upang tipunin sa mga iyon ang mga bahaging itinakda ng kautusan para sa mga pari at sa mga Levita ayon sa mga bukid ng mga bayan, sapagkat ang Huda ay nagalak
sa mga pari at sa mga Levita na naglingkod. 45. Kanilang ginawa ang paglilingkod sa kanilang Diyos at ang paglilingkod ng paglilinis gaya ng ginawa ng mga mang-aawit at mga bantay pinto ayon sa utos ni David at si Solomon na kanyang anak. Napakaganda, Pastor. Maliwanag na sa panahon naman ng post-exilic o post-Babylonian captivity ay makikita natin dito na ang tithe o ang mga ikapu ng bayan ng Diyos ay dinadala sa Central Temple. Yun po yung panahon ni Nehemiah, mga kapatid, yung storehouse na tinuturing, na doon ay pinangangasiwaan ito ng mga priests and Levites, na ang nakikinabang dito ay walang iba kundi mismo ang mga saserdote, ang mga pari, at ang mga nangangasiwa sa pangangalaga ng sanktuaryo. Mga kapatid, ito'y mababasa natin kung papaano pinangangasiwaan at ginagamit ang banal na ikapu ng Panginoon sa Numbers 18:21-28 at saka po sa Nehemiah chapter 10:17-39. Ito po ay maliwanag ang mga instruksyon na pangunahing pinaggagamitan ng mga banal na ikapu ng Panginoon na dinadala sa mga temple o sa temple, sa Central Temple or Sanctuary, na doon sumasamba ay ang mga priests and Levites. Ibig sabihin, mga ministerial purposes ang pinaggagamitan nito. Kaya mababasa po natin sa Malakias 3:10 na sinasabi doon, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. So, pinakakain doon ang lahat ng mga naglilingkod na full-time sa sanctuary, Pastor Ray. Pinakakain doon ng Panginoon ang lahat ng mga naglilingkod na full-time sa sanctuary upang paglingkuran ng Panginoon. Papaano ito, Pastor Ray? Yung prinsipyo na ito ay inadapt ni Apostol Pablo sa unang Korinto, ang kapitulo ay 9, ang talata ay 13-14. Tingnan natin, Pastor. Paano ito inadapt ni Apostol Pablo? Unang Korinto 9, 13 at 14. 13-14. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? 14. Gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Okay, so maliwanag dito na si Apostol Pablo ay ginamit ang prinsipyo na sinasabi niya na dapat din naman ng lahat ng naglilingkod sa Panginoon na nangangaral ng kanyang mabuting balita ay kumain sa mga bagay na pinagpagalan nila, na walang iba sa pinaglilingkuran nila. Katulad din ng diwa ng prinsipyong nakasulat sa Lumang Tipan na ang mga pari ay kumakain sa kanilang paglilingkod sa sanktuaryo. So meaning, mula po dito sa mga principles na ito, ang Seventh-day Adventist ay kinikilalang storehouse ay ang local mission and conferences. Dito dinadala ang lahat ng tithes. At bilang kapahayagan ng karanasang pagsamba, ang pag-iikapu ng lahat ng mga kaanib ay dinadala naman nila ito sa mga local churches. Doon ang ekspresyon ng pagsamba, kasama na ang pagdadala ng kanilang mga ikapu doon sa local church na kung saan sila ay kaanib. So maliwanag dito na ang Panginoon din ay nagbigay ng mga divine promises and mga principles. Nabanggit na po ni Pastor Laudy ang ilan sa mga principles kanina. Mababanggit nabasa natin dito sa Malakias 3:10-12, yung pong sinasabi dito na, at bubuksan ko sa inyo ang durungawan sa langit upang ibuhos ko sa inyo ang isang pagpapalang walang sapat na kalalagyan. Pastor, yung pong salitang iyon ay sa ating panahon ay surplus ang ibig sabihin, sobrang pagpapala. So ang pangako ng Diyos sa tapat na pag-iikapu ay sobrang pagpapala. Mga surplus
para ating pang magagamit sa iba pang pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Kaakibat po nito, doon sa verse 11 hanggang 12, ay ang tinatawag po nating protection ng Panginoon sa mga tapat na nagtitithes and offerings. At tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 19, ang sabi doon, Pastor Ray, Philippos 4:19 sinasabi, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Yan. So, kayang punuan ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa kayamanan ng Panginoon na tayo po ay inaakay niyang magtapat sa ganitong instructions, sa tithing contracts. Mga kapatid, ipinapakita po sa atin ng diwa ng pag-aaral na ito na ang prinsipyo ng pag-iikapo ay ginagamot ng Panginoon sa atin na malabanan ang pagiging makasarili at pagiging mapag-imbot. At pinapakita din dito na ang pag-iikapo ay isang simpleng katapatan o honesty. No? 10%. Simple lang yon, 10%. And it is a test and act of faith. Ito po ay isang pagsubok ng pagtitiwala sa Panginoon at pagtatapat sa Kanya. Ang pag-iikapo din ay isang pagsamba natin sa Panginoon bilang tugon natin sa pagkilala na Siya ang ating Panginoon na may lalang ng lahat ng mga bagay at Siya ang may-ari ng lahat sa atin. So ito po ang mga simpleng mga nakita kong mga instructions sa pag-aaral natin at sa ating pong mga pag-aaral ng lesson na ginawa sa buong isang linggo. Yun, napakaganda kaibigan. Nakita mo't natunghayan at napakaliwanag at detalyado na ang pag-iikap po ay biblikal. Magmula dito sa Old Testament, papunta dito sa New Testament at applied sa ating panahon ngayon na may rason kung bakit tayo nag-iikap po. At kung saan pupunta tayo kung tayo mag-iikapo na. Saan natin ibibigay at saan naman pupunta yung ating ikapo. Kung papaano magagamit at kung papaano ito may magagamit sa gawain ng ating Panginoong Diyos. At ang pinakamahalaga dito ay nagbibigay tayo, ng sinabi mo, ng ikapo dahilan sa ito'y isang pagsamba, pagkilala sa ating Diyos na may-ari at may akda sa lahat ng mga ari-arian at ganun din sa ating buhay. At meron pang isang gusto nating malaman at marinig. Ano po ang masasabi sa atin, reflection sa atin ni Pastor Nixon de Vera. Pakinggan po natin kung ano po ang kanyang reflections tungkol dito sa ating leksyon. Pastor Nixon. Okay, maraming salamat sa mga kasama ko dyan sa studio. Lesson 3, the tithing contract. Lesson 3 for year 2023. Pag sinabi nating contract, ito ay order system and it denotes nagpapatotoo sa continuity. At makikita natin itong contract na to in Jesus Christ. Therefore, I begin and end with Him. Himay-himay na natin ang ating susing talata, Malakay 3:10, and I'll be reading from the New Revised Standard Version. Bring the full tithe into the storehouse, so that there may be food in my house, and thus put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you an overflowing blessing. So ito ay patungkol sa ikapu. Ang ibig sabihin talaga ng tithe ay 10th. Kaya pag sinabing bring the full tithe, the 10th part of your income, kung ano man ang kinita mo, kung ano man ang naging resulta ng iyong pagpapagal. In monetary terms, syempre sa ating kapanahonan ay pera na ito. No? Into the storehouse. Bring it into the storehouse. Pag sinabi nating full tithe ay sa Hebrew thought, malalim ito. Pero bago tayo magpalaot, sino ba itong si Malakay? Actually, yung Malakay o Malaki
ay hindi talaga ito pangalan. It's not a proper noun. It's a title. Kasi sa Hebreo, ibig sabihin nito ay my messenger. Kaya anonymous, wala talagang pagkakaalam kung sino itong messenger na paabot sa atin itong laging ginagamit sa pagkokolekta ng ikapo. At naisulat ito ng pagkabalik na nila from the Babylonian exile, di ba, nung pinalaya na sila ni Cyrus the Great, panahon ni Ezra, Nehemiah. So, yun ang contemporaries nitong my messenger, si Malachi. At ang emphasis dito sa Book of Malachi ay why bother? Kaya it's a series of discourse. Why bother to be faithful to God? Bakit ka nga pa magiging tapat sa iyong ikapo? Kasi nga stewardship ito. Ito ang ating pag-aaralan sa maiksing panahon. Yung tithe na yon ay maraming ibig sabihin nun. Full tithe. Merong first tithe, second tithe, third tithe. Papaliwanag na lang sa inyo yan Pastor Jerry Stabilio, Stewardship Director ng MPUCO. Kasi namang Stewardship Director sa conference or mission niya. Pero ito ay binibigay sa mga Levites, priests, and for the poor. Yung Levites, yun yung, syempre, yung descendants ni Levi, diba, sa 12 tribes. Yung mga sacerdote na mga priest ay galing sa lahi ni Aaron, na isang Levite din. At for the needy, yun yung mga orphans, widows, the socially disenfranchised, maging yung mga foreigners na kasama nila. Yung storehouse ay isang granary or receptacle. Sa original, may kita mo yung kaisipan na restore, ibig sabihin laging punuin. So that there may be food in my house, kasi nga agricultural economy ito. Pinag-usapan ditong tithe ay yung mga inani nila, palay, o sa atin bigas, ganun din, olive oil. Kasama rin ito yung livestock, animal tithe or cattle tithe. And put me to the test. Ano, dapat ba nating subukan ng Panginoon? Ibig sabihin nito sa original ay to examine, bakhan, to prove, para ikaw ay mapagpala pag ito ay ginawa mo. Says the Lord of hosts. Bakit hindi na Yahweh Elohim? Ang ginamit dito ay synonymous sa El Shaddai, the Almighty God, the commander of the Lord's army. Kasi siya ang merong authority, sovereignty, na magbubukas ng floodgates of heaven. Pastor, pakibasa nga Deuteronomio 28:12. Deuteronomio 28, versikulo 12, itong sinasabi, bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Ayan yung nakumapaw na pagpapala na yung Panginoon sa langit o kung saan mang dimension yun, ay may storehouse din for you. And I will pour it down for you. Dalawang beses yung ginamit yung for you. Overflowing blessing. Not enough to store it. Big sabihin, kaibigan, sasabihin mo, it's enough. Wala na akong kalalagyan ng iyong pagpapala. Kaya, pagkatiwala ng Panginoon, kasi siya ang may kinalaman sa lahat. At nakita naman natin ang buhos na pagpapalang ito sa kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ. So we should bother to be faithful to God until now. Maraming salamat po. Okay. Napakaganda ang kanyang sinabi ayon sa ating teksto na ang pagbibigay ng ikapo ay isang pag-uugali ng isang mananampalataya at may matibay na relasyon sa ating Panginoon Diyos na pagkilala na siya ang may-ari sa lahat ng mga bagay. Ano po, Pastor Jerry? Yeah, ang ganda nung kanyang disposition ng Malakay 3:10 at biniskas niya sa atin ang magandang
kahulugan ng salitang malakay, no? Ang salitang malakay, ano nga 'yon? Malaki. Malaki. Oo. So, kung tayo ay mag-ikapo ng tapat sa ating Panginoong Diyos, marami tayong matatanggap na malalaking bagay para sa atin. Hindi lang yung sinabi mong tangible na mahahawakan mo, kundi yung hindi tangible, yung sa buhay na pag-asa at ganoon din lalong-lalo na ang kaligtasan. Kaya napakaganda ito, kaibigan, maging tapat tayo sa ating Panginoong Diyos. Pastor Gatos. Napakaganda po ng ating tinatalakay at mula pa naman, ito ang laging pinag-uusapan, yung storehouse Pero maliwanag na po sa atin ngayon kung ano ang tinutukoy na storehouse sa ating kapanahunan. At ang amin pong ipinaglilingkod po sa inyo ay kung ano ang paniniwalang meron ng mga Seventh-day Adventist members batay po sa banal na kasulatan. At para hindi po tayo malinlang at kaya hindi po pwedeng lumabo ang mga bagay na pinaniniwalaan natin at hindi tayo nagdidepende kung ano yung mga ideya ng mga ibang tao, kundi kung ano ang mga prinsipyo na nilalaman sa banal na kasulatan, Pastor Ray. Okay. So, Pastor Jerry, Pastor Gatos, sa panahon natin ngayon, yung isang mananampalataya na alagad ng Panginoong Diyos sa ating iglesia, sa ating kapilya, ay nagpalukala na magbigay siya ng kanyang ikapo o handog ayon sa kanyang pagkaintindi, ay inihahanda na niya bago pa darating ang pagsamba. Siyempre. Sa araw ng Sabat. So, inihahanda na niya. Tama. So, inilalagay na niya. Ayon doon sa kanyang income o grossman. O malalaman natin yan. Pagkatapos ay pagsamba na niya sa kapilya, ihuhulog na niya yan. Pagkatapos may papanalangin na. At darating ang panahon na darating yung ating taga-kolekta, yung galing sa misyon o conference, at ibibigay at dadalhin doon sa pinaka-konferensya o misyon. At doon naman, yun ang storehouse na tinatawag. Hindi doon sa kapilya kung saan ka sumasamba. Dahil nung unang panahon, ay hindi doon sa synagogue kung saan sila nag-aaral, kung saan sila sumasamba, doon nila ibinibigay ang kanilang handog, pero hindi yun ang storehouse. Kundi sinabi mo, yung central na storehouse ay yung templo, yung sanctuaryo, kung saan nandoon naglilingkod din ang mga Levita. So, ganun ang ating sistema ngayon. So, isang hamon para sa atin, kami rin, tayo, mga pastor, tayong mga naglilingkod, ay hindi excuse dito. Lahat tayo ay nagbibigay dahil ang pagbibigay ay isang pagkailala, pagsasaula, isang pagkilala sa Diyos na siya ang may-ari at may akda at isang pagsamba sa ating Panginoon. Napakaganda. Di ba po? So, bago tayo magtatapos, ano po yung mga last words natin, Pastor? So, nakita po natin dito, mga kapatid, na ang usapin ng pag-iikapo ay hindi tungkol sa pagbibigay ng pera sa Diyos. Hindi po kailangan ng Diyos ang pera. Siya po ay napakayaman. Siya po ang may-ari ng langit at ng lupa. Nabasa ho ni Pastor Laudi kanina, mga awit 24 verse 1. Sa Kanya po ang langit, sa Kanya ang lupa, at lahat ng naririto. Ang pag-iikapo sa halip ay tungkol po sa tamang pagkilala. Ito po ay sa Diyos na siyang nagmamay-ari ng lahat sa atin. Siya ang pinagmumulan ng mga pagpapala at kayamanan natin na kumita para punuan ang ating mga pangangailangan sa buhay. Ang pag-iikapo din po ay usapin din ng tamang pamamahala. Inaasahan ng Diyos sa atin bilang Kanyang mga katiwala ang maayos at tapat na pangangasiwa ng lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin. At ito ay isang nagsisimula sa paglalagay sa Kanya sa una sa paraan ng pag-iikapo at pagbibigay ng mga handog mula sa ating mga income. Ito rin ay paraan ng Diyos upang gamutin ang sakit sa pagkamakasarili at pag-iimbot sa ating puso. Kaya kaibigan, dalangin po namin na nakatulong ang programa ng Oras ng Pag-aaral na maging maliwanag ang leksyon sa iyo sa linggong ito. Na ang pag-iikapo ay isang tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ito ay may maliwanag na description at instructions para sa atin. Ginagawa itong malinaw
na napakalinaw na ang Diyos ay binibigay niya ito para sa atin bilang mga tagapamahala ng kanyang mga pag-aari. Nais ng Diyos na tayo ay maging mahusay sa bagay na ito. Lakip nito ay, ang biblical tithing ay isang covenant na ay malinaw na ang pangako ng Diyos sa mga panghawakan natin ay mahahawakang maraming mga pagpapala. Dalangin namin dito, kaibigan, na masusumpungan nawa ng bawat isa sa iyo, sa inyo, na tayo'y maging tapat na tagapamahala o katiwala ng Diyos hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Yesus. Amen. Kaya bago tayo magtatapos at makarinig tayo ng isang awitin, at hingin natin si Pastor Gatos ng isang panalangin. Si Jesus ang tanging pag-asa ng bawat tao sa mundo. Si Jesus ang tanging pag-asa sa buhay mong puno ng pangamba. Ikaw ba'y nag-iisa at walang makasama? Ikaw ba'y nalulumbay sa buhay mong walang kabuluhan? Si Jesus ang tanging pag-asa ng bawat tao sa mundo. Si Jesus ang tanging pag-asa sa buhay mong puno ng pangamba. Ikaw ba'y nag-iisa at walang makasama? Ikaw ba'y nalulumbay sa buhay mong walang kabuluhan? Aking dalangin sa iyo, kaibigan ko, ilagak ang buong buhay at puso mo. Si Jesus lamang ang siyang magbabago sa buhay na tinatahak mo. Si Jesus lang ang tanging pag-asa mo. Okay, Pastor Laudimer. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Mapagmahal po naming Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit. Salamat po sa pagkilala po namin sa inyo. Ang tugon naman ay may balik, ang saganang sa inyo. Ito'y tanda ng aming pong katapatan. Dalangin po namin na naging maliwanag sa aming pong mga kapatid at mga kaibigan ang isang napakalaking bahagi sa buhay ng bawat nilalang, ang may balik ang lahat ng bagay na ipinagkaloob nyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa prinsipyong ito na inaalis ng aming mahal na Diyos ang pagkamakasarili namin sa mga bagay na tinatangkilik po namin. Samahan po ninyo kami na patuloy na magtapat at maging mabuting katiwala. Inihiling po namin ang lahat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. Amen. Muli, kaibigan, ako'y umaanyaya sa iyo na patuloy kang susubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Kami nagmamahal sa inyo, ganon din ang ating Panginoong Diyos.